Nagsimula kay Yunso ang nagtatrabaho bilang manager sa isang mamahaling tindahan ng alahas. Isang araw, biglang nawala ang isang relo na may diamante mula sa kanyang koleksyon. Matapos niyang suriin ang security footage, natuklasan niyang ninakaw ito ng isang malaki at nakakatakot na lalaking nagngangalang Jin Sobek. Walang pag-aalinlangan, diretsong hinarap siya ni Yunso sa kanyang lugar, isang ilegal na pamilihan na ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Wala siyang pakialam kung sino siya, gaano siya kadelikado, o kung bakit maraming tao ang natatakot sa kanya. Nakatayo siya ng diretso sa harap niya, nakatitig sa kanya, at humihingi ng kabayaran para sa linakaw na relo. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang kalmado sa kanyang mga mata, at ang kanyang kumpiyansa ay nagpapakita na si Yunso ay hindi isang ordinaryong babae. Kaya, agad itong naramdaman ni Beck. Sa ilalim ng kanyang makeantab na anyo ay mayroong isang bagay na mas madilim, mas malamig, at mas mapagkalkala. Pagkatapos ay lilipat ang kwento sa nakaraan ni Yunso. Noong bata pa siya, lumaki siyang nakikitang inaabuso ng kanyang ama ang kanyang ina. Ang kanyang tahanan ay puno ng sigawan, pasa, at takot. Unti-unting winasak siya ng mga alaalang iyon mula sa loob, na nagtulak sa kanya sa matinding depresyon. May mga sandali pa nga na muntik na niyang gawin ang hindi niya inaasahan. Pero ng araw na iyon, hinayla siya pabalik ng matalik niyang kaibigan na si Weso. Niyakap siya ng mahigpit at ayaw siyang hayaang mahulog pa. Isang araw, nakita ni Yunso ang asawa ni Weso na bumibisita sa tindahan ng alahas. Bumili siya ng mamahaling kwintas bilang regalo sa kanyang asawa. Casual na binanggit ng tindera na isa itong regular na customer na madalas bumibili ng mga mamahaling gamit para sa kanya. Nang marinig ito, may kung anong gumalaw sa loob ni Yunso. Hindi selos, kundi pait. Mukhang perpekto ang buhay ni Weso. Isang mapagmalasakit na asawa, ginhawa, katatagan, lahat ng hindi kailanman naranasan ni Yunso. Nang araw na iyon, sinubukan ni Yunso na kontakin si Weso, ngunit hindi ito pinansin. Kasabay nito, nakita niya ang isang delivery courier na dumating sa bahay ni Weso at pinanood ang kanyang kaibigan na tumanggap ng isang pakete. Nalilito at hindi mapakali, pilit na pumasok si Yunso sa loob ng bahay. Sa sandaling pumasok siya, may kung anong nagbago sa loob niya. Biglang napunta ang kwento sa isang taekwondo gym. Anuman ang nasaksihan ni Yunso sa bahay na iyon ay sumire sa kanyang kontrol. Sumabog ang kanyang emosyon, at muntik na niyang mapatay ang kanyang sparring partner habang nagsasanay. Lasing at lubos na nawalan ng balanse, nagpagala-gala si Yunso hanggang sa bigla niyang matagpuan ang sarili sa opisina ni Beck. Dahil sa kahihiyan, sinubukan niyang umalis, ngunit nahadyap ng kanyang mga mata ang isang bata at mukhang inosenteng manggagawa na nagtatrabaho sa malapit. Sa sandaling iyon, isang madilim na ideya ang nabuo. Nagpasya siyang gamitin siya bilang isang payon. Ang maikling pagtatagpong iyon ang tahimik na nagtakda ng kanyang kapalaran. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Beck si Yunso sa hapunan. Siya ang unang taong tunay na nakakilala kung anong uri ng kaluluwa ang taglay niya. Habang kumakain, napanood ni Yunso ang isang breaking news na nag-uulat na namatay ang kanyang amo dahil sa depresyon na dulot ng pang-aabuso sa tahanan. May kung anong pumutok sa loob niya. Agad niyang sinubukang tawagan si Weso, ngunit hindi ito sinasagot. Dahil sa takot, naghanda siyang umalis, kaya agad na naintindihan ni Beck ang nangyayari sa kanyang isipan. Sinabi niya sa kanya na dapat patayin ni Weso ang kanyang asawa at kailangan niyang mabuhay ng sapat na katagalan upang masaksihan ang pagkamatay nito. Nagmadali si Yunso papunta sa bahay ni Weso at nadatnan itong malapit ng magwakas ang buhay. Walang pag-aalinlangan, pinakalma niya ang sarili. Malamig, matatag, at kakaibang nakakaaliw ang boses niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Weso na wawakasan nila ang buhay ng kanyang asawa. Ang kwento ay bumalik sa sandaling tumanggi si Weso na buksan ang pinto. Habang iniiwasan niya ang kanyang kaibigan, sa wakas ay pinilit itong buksan ni Yunso. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya sa pagyanig. Si Weso ay malubhang may mga pasa, ang kanyang katawan ay puno ng mga marka na nagpapakitang siya ay binugbog ng sarili niyang asawa. Ang kwento ay lalong lumilipat sa nakaraan ni Weso. Mula sa labas, palagi siyang mukhang kalmado at mahinahon. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, ang kanyang buhay ay malayo sa kapayapaan. Sa loob ng maraming taon, nakatira siya kasama ang kanyang asawang si Jin Payo, isang mayaman at makapangyarihang lalaki na umakto na parang pag-aari nito ang kanyang buhay. Tiniis niya ang walang katapusang pang-aabuso, pisikal, emosyonal, at psikolohikal. Hanggang isang araw, sa wakas ay nagpasya siyang tumakas. Nang araw na iyon, inilagay niya ang kanyang ina sa isang nursing home at naghanda na tumakas palabas ng bansa. Tila maayos naman ang lahat hanggang sa may lumabas na mensahe sa kanyang telepon. Isa itong video ni Jin Payo na inaabuso ang kanyang ina. Maririnig ang boses niya na nagbabantang papatayin siya kung hindi uuwi si Weso. Nang ibabaw ang takot, dahil wala nang ibang pagpipilian, bumalik siya at ang pagdurusa ay nagsimula muli. Hindi nagpakita ng awa si Jinpyo. Binugbog niya ito ng walang pagkakasala, ng walang pag-aalinlangan. Para bang hindi pa sapat iyon, agad siyang humingi ng pagmamahal mula rito pagkatapos ng pang-aabuso,
tinatray ito ang sakit na parang wala itong kahulugan. Kinabukasan, nagkabit siya ng mga surveillance camera sa buong bahay, kinulong siya sa loob na parang hayop sa hola. Isang araw, naglakas loob si Wei Su na pumunta sa pulisya. Ngunit sa halip na tumulong, sinalubong siya ng nakababatang kapatid ni Jinpyo na si Jin Yang. Sa isang tingin lang, naintindihan ni Jin Yung kung bakit naroon si Wei Su. Malamig niyang nilinaw na ang mga batas laban sa pang-aabuso sa tahanan ay hindi kailanman makakaapekto sa kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang araw, isinama ni Jin Payo si Wei Su upang makipagkita sa isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, isang sikat na artista. Matagal ng panahon ang nakalipas. Ninakaw ni Mrs. Han ang isa sa mga ideya ni Wei Su at itinayo ang kanyang katanyagan dito. Muling lumitaw ang masakit na alaalang iyon at sa kanyang kawalan ng pag-asa, si Wei Su ay uminom ng sobra. Lasing at labis na nabibigatan, pinuna niya ang likhang sining nito sa publiko. Dahil sa inis at galit na galit, sinampal siya ni Mrs. Han sa harap ng lahat. Habang pauwi, inutusan ni Jin Payo si Wei Su na tanggalin ang kanyang seatbelt. Pagkatapos, padalos-dalos siyang nagmaneho na para bang gusto na niya itong patayin. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Wei Su, pagod na pagod at walang malay. Sa unang pagkakataon, talagang naisip niyang wakasan ang lahat. Pero bago pa man niya magawa iyon, may pumihil sa kanya. Si Yeon Su iyon, ang tanging kaibigang natitira sa kanya, ang matagal na inilayo sa kanya ng kanyang asawa. Tiningnan ni Yeon Su ang kanyang kaibigang nalulungkot at malumanay na nagsalita, sinasabi rito na kailangan niyang mabuhay ng sapat na katagalan upang masaksihan ang pagkamatay ni Jin Payo. Ang sandaling iyon ang naging simula ng kanilang planong tapusin siya. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Jin Payo, na ikinagulat nila ng husto. Tulad ng dati, sinimulan niyang bugbugin muli si Wei Su. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ni Yeon Su ang lahat habang nagtatago sa likod ng isang aparador. Ang panonood sa paghihirap ng kanyang kaibigan ay nagtulak sa kanya sa bingit, at tahimik niyang hinimok si Wei Su na magtiis. Pero hindi na mukhang si Wei Su ang isang taong may natitirang pag-asa sa loob niya. Nang gabing iyon, nagising si Jinpyo dahil sa tunog ng isang bagay na nahuhulog. Nang tumingin siyang mabuti, nakita niya si Wei Su na sinusubukang gawin ang hindi maisip. Nang ibabaw ang takot at muntik na siyang tumawag ng ambulansya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Napagtanto niya na ang paggawa nito ay magbubunyag ng lahat at magpapadala sa kanya sa bilangguan. Nang magkamalay si Wei Su, malamig niya itong binalaan na huwag nang susubukan pa ang ganoong bagay. Sinasabing sisirain nito ang kanyang karera. Pumayag si Wei Su na sundin siya, ngunit kung aalisin lamang niya ang mga CCTV camera na ikinabot niya noong isang araw. Ang hindi alam ni Jinpyo ay bahagi pala ito ng planong ginawa ni Yeon Su. Kinabukasan, nakita ni Wei Su ang tila isang pagkakataon. Kumuha siya ng kutsilyo at hinampas si Jinpyo, dahilan para ito'y matamba. Ngunit isa lamang itong pangitain sa kanyang isipan. Sa totoo lang, hindi pa rin niya kayang titilin ang buhay nito. Gayunpaman, natagpuan niya ang lakas ng loob na harapin ang kamatayan sa halip na patayin ito. Samantala, nakikipagkita si Yeon Su kay Baek. Binanggit niya ang mga naunang sinabi ni Wei Su. Ngayon, naniniwala si Yeon Su na walang saysay ang mga salitang iyon kung makukulong lang si Wei Su. Nang marinig ito, mahinahong iminungkahi ni Baek na mawawalan ng kapangyarihan ang pulisya kung hindi kailanman matagpuan ang asawa ni Wei Su. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, muling napansin ni Yeon Su ang masipag na batang manggagawa na si Kang Jiang. Kapansin-pansin ang kanyang katapatan at sinseridad, kaya nagmukha siyang perpektong pain. Hindi pa rin malinaw kung ano nga ba ang eksaktong ginawa ni Yeon Su habang ang kwento ay napunta kay Jin Payo, na labis na nawalan ng pag-asa matapos tanggihan ni Mrs. Han ang lahat ng kanyang paghingi ng tawad. Nang gabing iyon, sinuri ni Jin Payo ang mga lumang kuha ng CCTV bago sinira ang mga kamera. Sa recording, napansin niya si Yeon Su sa loob ng kanyang bahay. Maya-maya, niyaya niya ulit si Wei Su para sa hapunan sa labas. Pumayag siyang pumunta, lingid sa kaalamang naroon din si Yeon Su. Sa sandaling iyon, sadyang natapon ni Jinpyo ang kanyang inumin at inutusan si Wei Su na linisin ang kanyang sarili sa banyo. Nang makaalis na ang babae, hinarap niya si Yeon Su at pinagbantaan siya. Kung tatanggi siyang tulungan siyang mapalapit kay Mrs. Han, patuloy niyang aabusuhin si Wei Su. Alam na alam niyang isa si Mrs. Han sa pinakamahalagang kliyente ng tindahan ng alahas at isang taong malapit kay Yeon Su. Dahil ayaw nang magdusa muli, sumuko na si Yeon Su. Tinulungan niya si Jinpyo na magmakaawa para sa isa pang pagkakataong makatrabaho si Mrs. Han. Mabuti na lang at itinuring na ni Mrs. Han si Yeon Su na parang pamilya, at dahil doon, pumayag siyang tanggapin muli si Jinpyo bilang kasosyo sa negosyo. Pagkatapos, hinanap ni Yeon Su si Kang Jiang. Dinala niya ito sa isang salon. Nilinisan, at binihisan ng, mabuti hanggang sa halos magmukha na itong si Jinpyo. Si Kang Jiang, na inosente at taos-puso, ay naniwala na ito ay dahil lamang sa pagiging mabait ni Yeon Su sa kanya. Tuwang-tuwa talaga siya na may nagmamalasakit sa kanyang hitsura. Sa sandaling iyon, nagkataong nakita sila ni Jinpyo na magkasama, ang nakababatang kapatid ni Jinpyo na si Jin Yong.
Mula sa malayo, napagkamalan niyang kapatid niya si Kang Jiang at muntik na siyang padalhan ng mensahe. Mabuti na lang at tinawagan siya ng kanyang superior ng mismong oras na iyon at hindi napansin ang hindi pagkakaunawaan. Samantala, ipinagdiriwang ni Jinpyo ang kanyang panibagong pakikipagsosyo kay Mrs. Han. Nalasing siya ng husto at nanghina ang kanyang loob. Habang nasa banyo, bigla siyang nakatanggap ng notification na nagsasabing nakapag-book na siya ng tiket sa eroplano. Ikinagalit niya ang mensahe, at agad niyang inakala na nagpaplanong tumakas muli si Hu. Lasing at galit na galit, nagmamadali siyang umuwi, para lamang magising kalaunan na nakatali gamit ang lubad. Gayunpaman, ito ay lumabas na isa lamang ensayo na inayos ni na Yunso at Wei Su. Bago pa man tuluyang mabuo ang kanilang plano, umuwi na galit si Jinpyo. Matapos matuklasan na nagpabook si Wei Su ng flight patungong China gamit ang kanyang pangalan. Sa pag-aakalang sinusubukan na naman siyang tumakas, kumilos siya para suntukin siya. Hindi na nakapagpigil pa, lumapit si Yunsu para pigilan siya. Nang makitang lumabas si Yunsu mula sa silid, agad na nagdulot ng hinala si Jinpyo. Hinalughog niya ang silid at nakakita ng lubod na nakatago sa ilalim ng unan. Walang pag-aalinlangan, inatake niya ang dalawang babae. Na-corner si Yunsu at muntik nang mapatay. At sa sandaling iyon, hinampos siya ni Yunsu ng isang snow globe na agad siyang natamba. Maya-maya lang, tumunog na ang doorbell. Pagbukas nila ng pinto, nadatnan nila ang kanilang kapitbahay na nakatayo roon na may dalang ilang dalandan. Sa kasamaang palad, nakagawa si Wei Su ng isang pabaya na pagkakamali, at napansin ng kapitbahay ang pulang mantsa sa damit nito bago umalis. Pagkatapos noon, magkasamang nilinis ni na Yunsu at Wei Su ang kalat. Nang maayos na ang lahat, biglang dumating si Kang Jiang sa bahay. Ito ang sentro ng plano ni Yunsu. Si Kang Jiang ay nagbihis at nagayos upang magmukhang eksaktong katulad ng yumaong si Jinpyo, na siyang kumukumpleto sa transformasyon na magbabago ng lahat. Sa sandaling iyon, si Kang Jiang ay nakaramdam ng tunay na kaligayahan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nakasuot siya ng mamahaling suit. Di nagtagal, pinabuhat sa kanya ni Yunsu ang isang malita. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Kang Jiang. Ang hindi niya alam ay sa loob ng malita ay nakahiga ang bangkay ni Jin Payo. Napagtanto ni Yunsu na may kulang. Iniabot niya kay Kang Jiang ang isa sa mga mamahaling relo ni Jin Payo. Mula sa sandaling iyon, kung sakaling mahuli siya ng pulisya, si Kang Jiang ang magiging pangunahing sospek. Ngunit muli, hindi niya naunawaan ang mga kilos nito bilang kabaitan. Samantala, si Jin Yong ay naka-duty nang bigla siyang nakaramdam ng hindi mapakali na takot para sa kanyang kapatid. Hiniling niya sa kanyang kasamahan na ihatid siya sa apartment ni Jinpyo. Nang makita ni Wei Su na dumating si Jin Yong, siya ay nabigla at pinilit na manatiling kalmado. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang mag-hallucinate muli, nakakakita ng mga pulang mantsa sa sahig, kahit nalinis na ang lahat. Habang naghahanda si Jin Yang para umalis, aksidente niyang natapakan ang mga basag na salamin mula sa snow globe. Kasabay nito, sa silong, dumating si Yunsu para sunduin si Kang Jiang. Inutusan niya itong mag-withdraw ng malaking halaga ng pera mula sa account ni Jinpyo. Pagkatapos noon, sinabihan niya itong lumipad patungong China gamit ang pasaporte ni Jinpyo. Ibinigay din niya sa kanya ang telepono ni Jinpyo at sinabihan itong i-on ito pagdating niya sa China, pagkatapos ay patayin ito at itapon. Si Kang Jiang, na inosente at mapagtiwala pa rin, ay sinunod ang bawat tagubilin ng walang pag-aalinlangan. Nang masiguro ni Yunsu na nakasakay na si Kang Jiang sa eroplano, nagmadali siyang sunduin si Wei Su. Pagkatapos ay nagtungo ang dalawa sa isang liblib na lugar. Habang nasa daan, muling nagpakita si Wei Su ng kakaibang mga senyales, inisip ang dugo na natatakpan pa rin ang kanyang mga kamay. Nawalan ng poko si Yunsu dahil sa distraction, at aksidente nilang nabangga ang isang bagay sa kalsada. Paglabas nila, napagtanto nilang osa pala iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakbay patungo sa mga bundok kung saan nabunyag ang kanilang tunay na layunin. Pumunta sila upang ilibing ang bangkay ni Jinpyo. Gayunpaman, nanatili ang isang nakapangangilabot na tanong. Ang totoo ay ginamit ni Yunsu si Kang Jiang para magpanggap na si Jinpyo, para magmukhang naglakbay lamang sa China. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Wei Su ng kalayaan. Sa wakas ay nawala na ang bigat na matagal na dumurog sa buhay niya. Tila nasiyahan din si Yunsu, naniniwalang perpektong naganap ang kanyang plano. Ngunit habang pabalik sila, bigla silang hinarang sa isang checkpoint ng pulisya. Napansin ng mga opisyal ang mga gasgas at mantsa ng dugo sa kotse. Dahil sa kainahinala, hiniling ng isa sa kanila kay Yunsu na buksan ang trunk. Nagsimula ang takot dahil naroon sa loob ang pala na ginamit nila sa paglilibing kay Jinpyo. Nang nangingibabaw ang takot, biglang tinawag ng kanyang nakatataas ang opisyal, kaya't pinayagan silang makatakas. Lumipas ang mga araw at nagsimulang hanapin ng mga tao si Jinpyo. Mahusay na ginampanan ni Wei Su ang kanyang papel, na tila labis na nalungkot sa kanyang pagkawala. Nakumbinsi si Jin Yang dahil sa kanyang pagganap na wala siyang kinalaman sa nangyari sa kanyang kapatid.
Samantala, sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Jinpyo, nagulat ang mga ehekutibo sa malawakang pag-withdraw ng pondo ng kumpanya. Agad na nabunyag sa kuha ng CCTV na si Kang Jiang ang nag-withdraw ng pera. Ang tuklas na iyon ay sapat na upang makumbinsi ang lahat na si Jin Payo ay tumakas patungong China matapos gumawa ng katiwalian. Kasabay nito, sa wakas ay nagsimulang matuklasan ni Jin Young ang mga bakas ng kinaroroonan ng kanyang kapatid. Nakuha niya ang kuha ng CCTV sa paliparan mula sa China na nagpapakita ng pakikipagkita ni Kang Jiang sa pamilya nito. Nang makita ito, biglang naalala ni Jin Young ang sandaling nakita niya si Kang Jiang na nakatayo sa tabi ni Yunsu, sa paniniwalang ito si Jinpyo noong mga oras na iyon. Mula noon, nakumbinsi siya na si Jinpyo ay nakatakas patungong China upang makipagkita sa kanyang kerida. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magkasama sina Huisu at Yunsu. Para punan ang kawalan, inalok ni Yunsu si Huisu ng trabaho sa kumpanya ni Beck. Matapos malaman ang kasaysayan ng pang-aabuso kay Huisu, tinanggap siya ni Beck ng walang pag-aalinlangan, lalo na dahil sa malapit niyang kaugnayan kay Yunsu. Pagkatapos noon ay lumabas sila para magdiwang sa isang restoran. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang nagtagpo ang landas ni Yunsu at ng kanyang dating amo. Sa banyo, hinarap niya si Yunsu at pinagbantaan na sisirain ang buhay nito kung sakaling isumbong nito sa pulisya ang karahasan nito. Pero hindi umatras si Yunsu. Pinatigas siya ng kanyang nakaraan at nanindigan siya sa kanyang paninindigan. Sumabog ang kanyang galit hanggang sa lumitaw si Beck at isiniwalat ang kanyang tunay na awtoridad sa pamamagitan ng puwersahang pagpapahinto sa kanya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sa wakas ay nagbigay na ng kanyang pahayag si Yunsu sa pulisya. Habang paalis siya, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Sa sandaling iyon, may napagtanto siyang isang nakakatakot na bagay. Maaaring tangayin ng ulan ang lupa kung saan inilibing si Jinpyo, na posibleng maglantad sa kanyang katawan. Samantala, pagbalik sa bahay ni Huisu, nagsimula na naman siyang mag-hallucinate. Habang pinipilit niyang pakalmayan ang sarili, may nag-doorbell. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Kang Jiang na nakatayo roon. Instinctively, inabot niya ang kanyang telepono, handa nang tumawag sa pulis. Pero mahinahong tinanong siya ni Kang Jiang kung ano ang ire-report niya, lalo na kung ang lalaking pinaniniwalaan niyang napatay niya ay buhay pa. Ang mga salita nito ay nagpatigil sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kang Jiang ang katotohanan. Mula pa sa simula, siya ay naging tapat at hindi kailanman nagbalak na manakit. Ngunit nang buksan niya ang malita at matuklasan ang katawan ni Jinpyo, napagtanto niyang ginamit siya ni Yunsu at Huisu. Mula sa sandaling iyon, pinili ni Kang Jiang na huwag nang magtago, bumalik siya upang harapin si Huisu at humingi ng 3 milyon kapalit ng kanyang pananahimik bago niya lapitan ang pamilya ni Jinpyo. Pagkatapos niyang may parating ang mensahe niya ay umalis na siya. Sa labas, nilapitan ng isang gwardya si Kang Jiang at sinabihan siyang kailangan siyang kontaken agad ng ina ni Jinpyo kung sakaling umuwi ang anak nito. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Kang Jiang sa gwardya na magbuhat ng isang bagay mula sa trunk ng kanyang sasakyan. Kasabay nito, napansin ni Huisu ang nangyayari at tahimik na sumunod sa kanila. Ang sumunod na nangyari ay mas nakakabahala. Mahinahon at tahimik na pinatay ni Kang Jiang ang inosenteng gwardya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Huisu na ang lalaking dating itinuring niyang mahina at walang kasalanan ay hindi pala basta-basta. Isa siyang mas mapanganib na tao, isang tahimik na mandaragit na nagtatago sa paningin ng lahat. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkamatay ng gwardya at nakarating sa ina ni Jinpyo. Agad niyang pinuntahan si Jin Young at inamin na palihim niyang inutusan ang gwardya na bantayan si Huisu. Nagalit si Jin Young nang marinig ito. Naniniwala siyang samobra na ang kanyang ina at hinayaan na lamang ang kanyang obsesyon na mauwi sa isang bagay na walang ingat. Pero walang pakialam ang kanyang ina. Sa halip, inutusan niya si Jin Young na linisin ang kalat na iniwan ng pagkamatay ng gwardya. Pumunta si Jin Young sa pinangyarihan at sinuri ang kuha ng CCTV. Doon, nakita niya si Kang Jiang, na pinaniniwalaan pa rin niyang kapatid niya, na naglalakad kasama ang gwardya patungo sa silong. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang gwardya ay pinatay ng sarili niyang kapatid. Walang pag-aalinlangan, binura niya ang kuha. Samantala, sinimulang i-blackmail ni Kang Jiang ang ina ni Jinpyo. Sinabi niyang tinutugis siya at nangangailangan ng malaking halaga ng pera para mabuhay. Para kumbansihin siya, nagpakita pa ito sa harap niya para maniwala siyang tunay na humihingi ng tulong ang anak niya. Pagkatapos noon, lumabas si Kang Jiang para uminom kasama ang kanyang mga dating katrabaho noong siya ay isang manggagawa. Kasabay nito, minomonitor din ni Beck ang kanyang negosyo sa nightlife, na nagpapatakbo bilang isang delivery service sa araw at isang ilegal na sentro ng pagsusugal sa gabi. Habang sinusuri ang isa sa mga lokasyon, natuklasan niya roon si Kang Jiang, na lasing na lasing. Ang mas ikinagulat niya ay ang dala na ngayon ni Kang Jiang ay 2 telepono. Nang tignan ni Beck ang isa sa mga ito, napagtanto niyang pag-aari ito ng asawa ni Huisu. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na nagbago na si Kang Jiang at kamakailan lamang ay nabanggit nila ang pagtanggap niya ng 3 milyon won mula sa isang babaeng nanakit sa kanya. Sa sandaling iyon, naging malinaw kay Beck ang lahat. Nasa malubhang panganib sina Yunsu at Huisu.
Habang pinagsasama-sama niya ang lahat, napagtanto niya na patay na ang tunay na asawa ni Wei Su at si Kang Jiang ay ginamit bilang kapalit upang burahin ang lahat ng bakas ng krimen. Noon lang naunawaan ni Beck na ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa sarili niyang mga salita. Nang minsan niyang sinabi na kailangan ni Wei Su na mabuhay ng sapat na panahon para masaksihan ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nang mapagtanto ang mga kahihinatnan, inutusan niya ang isang tao na palihim na bantayan si Kang Jiang habang sinisigurong hindi ito malalaman ni na Yun Su at Wei Su. Kasabay nito, ginagawa ni Yun Su ang eksaktong ginawa ni Beck. Palihim siyang umupo ng isang hitman para patayin si Kang Jiang. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng video na nagpapakita na matagumpay na nahanap ni Kang Jiang ang lugar kung saan nila inilibing ni Wei Su si Jinpyo. Doon niya itinaas ang kanyang presyo sa 4 na bilyon won. Iginiit ni Yun Su na malaman ang tunay niyang motibo. Sa wakas ay isiniwalat ni Kang Jiang na ang lahat ng kanyang ginagawa ay nagmula sa matinding hinanakit at ambisyon na matagal nang nabubuo sa loob niya. Samantala, desperadong sinusubukan ni Wei Su na kolektahin ang perang hinihingi ni Kang Jiang. Pinilit pa niyang buksan ang safe ni Jinpyo nang walang pakialam kung maghinala ang pamilya nito. Samantala sinundan niya ito at laking gulat niya nang makita si Yun Su, ang babaeng pinaniniwalaan niyang kabit ni Jinpyo. Patuloy na sinundan sila ni Jin Young at natigilan siya nang makita niya si Yun Su na binuhat ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, naghahanda si Yun Su na hulihin si Kang Jiang. Nagkunwari siyang ibibigay niya ang pera sa bahay ng nanay ni Wei Su. Sa totoo lang, dinadala siya ng babae sa isang lokasyon kung saan naghihintay ang mga tauhan niya para patayin siya. Nakatanggap si Jin Young ng tawag mula sa kanyang ina na nagsabing binisita lang siya ng kanyang kapatid at apurahang nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Matapos basahin ang mensaheng ipinadala mula sa telepono ni Kang Jiang, agad na napagtanto ni Jin Young na ang taong kumontak sa kanyang ina ay hindi ang kanyang tunay na kapatid. Kasabay nito, lumihis sa kalsada ang kotseng minamaneho ni Yun Su at bumangga sa kanal. Bumaba si Kang Jiang at muntik nang mabangga ng isa pang kotse. Si Jin Young pala ang nagmamaneho ng kotseng iyon. Hindi alam ni Kang Jiang kung sino siya, ngunit agad na nalaman ni Jin Young na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi niya tunay na kapatid. Sinamantala niya ang pagkalito nito at inalok siya ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, lalong tumindi ang tensyon. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Kang Jiang kung sino talaga siya at sinubukang tumakas. Sumunod ang isang marahas na pagpupumiglas, ngunit nagawa siyang madaig ni Jin Young. Habang hinahanap niya ito, nakakita siya ng 2 telepono. Ang isa ay pag-aari ng kanyang kapatid. Isiniwalat naman ng isa na nakipag-ugnayan si Kang Jiang kay Wei Su. Sa sandaling iyon, naniniwala pa rin si Jin Young na niloloko niya si Wei Su para sa pera, tulad ng ginawa niya sa ina nito. Samantala, si Wei Su ay nasa isang estado ng takot. Hindi makontak si Yun Su, at natakot siya na baka napatay na siya ni Kang Jiang. Desperado, tinawagan niya ang numero ni Kang Jiang. Laking gulat niya nang makitang si Jin Young pala ang sumagot. Sa sandaling iyon, natigilan si Jin Young nang mapagtanto na kilala pala ni Wei Su kung sino talaga si Kang Jiang. Naniniwala siyang si Wei Su ay isa lamang biktima na nag-iisip pa rin na kapatid niya si Kang Jiang. Agad na naglaho ang palagay na iyon. Nagmadaling binasa ni Jin Young ang kuha ng CCTV sa loob ng apartment. Nang mapanood niya ang kuha ng elevator, biglang nadurog ang puso niya. Napansin niya na may tato ang lalaki sa loob, isang bagay na wala ang kapatid niya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang katotohanan. Ang taong nakita sa footage ay si Kang Jiang. Ipinakita rin sa video ang paglabas niya ng gusali habang may dalang malita na mukhang hindi pangkaraniwang bigat. Pagkatapos ay inihambing ito ni Jin Young sa kuha ng paliparan mula sa China, kung saan ang parehong malita ay tila mas magaan. Iyon ang sandaling naging malinaw ang lahat. Patay na ang kapatid niya at nakatago ang bangkay nito sa loob ng malita. Habang patuloy niyang tinitingnan ang telepono ni Kang Jiang, natuklasan niya ang isang video kung paano nito natunton ang lokasyon kung saan inilibing ni na Yun Su at Wei Su ang bangkay ni Jinpyo. Samantala, sina Wei Su at Yun Su ay nasa base ni Beck, kung saan alam na niya ang katotohanang itinatago nila. Hindi niya sila sinisi sa ginawa nila kay Jinpyo o sa asawa ni Wei Su. Ang bumabagabag sa kanya ay hindi siya tinanong ni Yun Su kung sino talaga si Kang Jiang. Dahil sa pagkakamaling iyon, nasira ang kanilang maingat na plinano na operasyon, dala ng pagnanais ni Kang Jiang na maghiganti matapos mapagtantong siya ay nagamit lamang. Kaya napagpasyahan ni Beck na siya na mismo ang bahala kay Kang Jiang. Gayunpaman, kapwa tinanggihan ni na Yun Su at Wei Su ang kanyang tulong. Ayaw nila siyang isali sa gulo nila. Gayunpaman, iginiit ni Beck, si Wei Su ngayon ay nagtrabaho sa ilalim niya, at ang pagprotekta sa kanyang mga tao ay bahagi ng kanyang responsibilidad. Di nagtagal, iniulat ng mga tauhan ni Beck na si Kang Jiang ay kinuha ng isang babaeng detective na sumusunod sa kotse ni Yun Su. Ang detective na iyon ay si Jin Young mismo. Banihag na niya ngayon si Kang Jiang sa kanyang tahanan at humihingi ng kasagutan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid. Dahil sa takot, inamin ni Kang Jiang na lahat ng kanyang ginawa ay sa ilalim ng utos ni Jinpyo. Natigilan si Jin Young nang marinig ito. Matapos masigurong ligtas si Kang Jiang, dumiretso siya sa ilughan.
Doon, sa kadahilan ng siya lang ang nakakaalam, binura niya ang lahat ng larawan ni Jinpyo at itinapon ang telepono nito sa tubig, na parang tuluyan niyang binura ang pag-iral nito. Kasabay nito, sa wakas ay natunton ng mga tauhan ni Beck ang kinaroroonan ni Kang Jiang at nalaman nilang dinala siya ni Jin Yang. Nang mga panahong iyon, opisyal nang itinalaga si Jin Yong bilang opisyal ng seguridad ng Pangulo. Nakatanggap siya ng direktang babala na protektahan ang kanyang reputasyon anuman ang mangyari. Kahit ang pinakamaliit na iskandalo ay agad na magtatapos sa kanyang karera at magpapahiya sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, biglang dumating si Jin Yang sa bahay ni Wei Su na nag-iwan kay Wei Su na nanginginig. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang pakalmeyan ang sarili. Naaalala ang babala ni Beck na patuloy na magkunwaring nagdadalamati siya sa pagkamatay ni Jinpyo. Maingat na itinoon ni Jin Yang ang usapan sa mga tanong tungkol kay Jinpyo at kung paano siya namatay. Pinilit ni Wei Su na panatilihin ang kanyang kahan-ahon, at ang kanyang panginginig ay lalong nagpatibay sa lumalaking hinala ni Jin Yang na may kinalaman ito sa pagkawala nito. Kasabay nito, isa sa mga tauhan ni Beck ang nagulat na si Jin Yang ay umaalis. Sigurado siyang nakatago na ngayon si Kang Jiang sa loob ng bahay nito. Nang marinig ito, naguluhan si Beck sa mga motibo ni Jin Yang, ngunit agad na naunawaan ni Yunso. Sinusubukan ni Jin Yang na burahin ang bawat bakas ng pagkamatay ng kanyang kapatid para protektahan ang sarili niyang kinabukasan sa loob ng opisina ng Pangulo. Matapos marinig ito, inutusan ni Beck si Yunso na manahimik habang nag-iisip ito ng ligtas na paraan upang makuha si Kang Jiang. Nang araw ding iyon, nilapitan ni Yunso ang ina ni Jin Yang. Habang iniistorbo siya, nagkunwaring sinagot ni Yunso ang tawag at tahimik na pumasok sa garahe. Doon, natuklasan niya na si Kang Jiang ay talagang nakakulong sa loob. Walang pag-aalinlangan, sinira niya ang kotse at dinala siya palayo. Hindi nagtagal ay nalaman ni Beck ang nangyari at nagalit ng husto kay Yunso dahil sa padalos-dalos na pagkilos. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na burahin ang kuhal ng CCTV at patayin ang alarma ng kotse bago pa makarespond ang mga awtoridad. Pagkatapos noon, sinundan niya si Yunso habang tumatakas ito kasama si Kang Jiang, halatang bigo sa mga padalos-dalos nitong desisyon. Kalaunan, nakatago si Kang Jiang sa base ni Beck. Kaya't napagpasyahan nilang ipadala ang bangkay ni Jinpyo sa China ng gabing iyon. Nang mariing tumutol si Yunso, alam niya kung gaano kadelikado ang planong iyon. Kaya ikinatwiran ni Beck na si Jinpyo ang huling nakitang patungo sa China at ang pagpapadala ng kanyang bangkay doon ay magmumukhang namatay siya sa ibang bansa. Kung sakaling matagpuan ang bangkay sa Korea, sina Yunso at Wei Su ay hindi makakatakas. Muli, inutusan ni Beck si Yunso na huwag makialam at hayaan siyang humawak ng lahat. Samantala, sa wakas ay nabunyag na ang katotohanan sa likod ng mga intensyon ni Jin Yang. Alam niyang patay na ang kanyang kapatid, ngunit gusto niyang si Wei Su ang sisihin habang pinapanatili ang sarili niyang reputasyon. Ang kanyang layunin ay akusahan sina Wei Su at Yunso ng pagpatay kay Jinpyo upang agawin ang kayamanan nito. Gayunpaman, ang planong iyon ay nakasalalay sa isang bagay. Kailangan niyang mahanap ang bangkay ni Jinpyo. Kasabay nito, si Kang Jiang, na ngayon ay bihag ni Beck, ay nagsimulang manipulahin ang isa sa kanyang mga dating katrabaho. Unti-unting pumutok ang kanyang mga salita, na kumbinsi ang lalaki na tulungan siyang makatakas. Ngunit nang makalaya si Kang Jiang, pinatay niya ang mismong taong tumulong sa kanya. Pagkatapos noon, nakipag-ugnayan si Kang Jiang kay Jin Yang at hiniling dito na sumama sa kanya upang hukayin ang libingan ni Jinpyo. Dahil natatandaan pa rin niya ang eksaktong lokasyon kahit na natatakpan na ng nyebe ang lupa. Hindi nagtagal at natuklasan nila ang libingan. Ngunit ang natagpuan nila sa loob ay hindi ang katawan ni Jin Payo. Mga labi na lamang iyon ng osa. Sa sandaling iyon, sa kadahilan ng hindi lubos na maintindihan ni Newman, biglang sinakta ni Jin Yang si Kang Jiang na siyang nagpawalan ng malay. Kasabay nito, nakatanggap si Wei ng mensahe na nag-iwan sa kanya ng matinding takot. Ang mensahe ay naglalaman ng mga larawan ng puntod at ni Kang Jiang na nakahiga at walang malay. Ang nagpadala ay si Jin Yang na nagbabala sa kanya na huwag makipag-ugnayan kay Yunso kung hindi ay papatayin niya ang ina ni Wei Su sa nursing home. Nang ibabaw ang takot, hindi na makapag-isip ng malinaw si Wei Su. At sinamantala ni Jin Yang ang takot niya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya na tapusin ang lahat ng mag-isa. Ipinaalala niya kay Wei Su na napakarami ng isinakripisyo ni Yunso para sa kanya. Pinaniwala siya ni Jin Yang na ang pagkalagad kay Yunso sa bilangguan ay sisira sa buhay niya. Inaangkin niya na natipon na niya ang lahat ng ebidensyang kailangan para ilantad silang dalawa. Nang marinig ito, napaiyak si Wei Su, hindi na niya maalala ang plano ni Beck o ang mga dahilan kung bakit sinabihan siya nitong manatiling matatag. Kung nakinig lamang siya sa kanya, hindi sana nang ahas si Jin Yang na iulat ang pagkamatay ng kanyang kapatid dahil sisirain nito ang sarili niyang reputasyon at ibubunyag ang pang-aabusong ginawa ni Jinpyo sa loob ng maraming taon. Hindi nagtagal, dumating si Yunso para sunduin si Wei Su, determinadong protektahan ito mula kina Jin Yang at Kang Jiang. Nang marating nila ang bahay ni Beck, hiniling ni Wei Su kay Yunso na ipaghanda siya ng isang mangkok ng ramen habang papunta ito sa banyo. Walang hinala si Yunso.
Hindi namamalayan na nalasan na pala ang isip ni Huisu ng mga salita ni Jin Yang. Pagkalipas ng mahabang sandali, napagtanto ni Yunsu na may mali. Tiningnan niya ang banyo, ngunit wala si Huisu. Nagsimulang matarante siya dahil sa takot na sumuko na si Huisu. Sa totoo lang, mag-isang nagmamaneho si Huisu, umiiyak ng walang tigil habang patungo sa isang tahimik at liblib na lugar. Sa isang biglaan at malagim na sandali, sumabog ang kanyang sasakyan na agad na ikinamatay niya. Nakatayo sa malapit si Jin Yang, ang babaeng tanging sarili niya lang ang iniisip. Samantala, nagmadali si Yunsu para sabihin kay Baek ang nangyari. Dahil sa kanyang karanasan, agad niyang sinabihan ito na tawagan ang nursing home kung saan nakatira ang ina ni Huisu. Nang gawin niya iyon, isiniwalat ng mga staff na may isang dalagang bumisita kamakailan na nagsasabing pamangkin ni Huisu. Doon nila napagtanto na si Huisu ay kasama na pala si Jin Yang sa tanang buhay nila. Samantala, sa istasyon ng pulisya, isa sa mga kasamahan ni Jin Yang ang nakagulat na natuklasan. Bago pinatay ang gwardya ng apartment, nakita muna siya sa CCTV na naglalakad kasama si Kang Jiang na pinaniniwalaan ng opisyal na si Jin Pyo. Ang mas ikinagulat niya ay ang malaman niyang nabura na ang footage at ang taong nag-burn nito ay si Jin Yang mismo. Walang pag-aalinlangan, hinarap niya ito at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Nang marinig ito, natarante si Jin Yang. Napagtanto niya na nagsisimula ng magulo ang buong plano niya. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina at sinabihan itong lumipat na sa apartment at inutusan itong siguraduhing hindi makakapasok ang mga pulis. Simple lang ang dahilan, si Kang Jiang ay nakakulong sa loob ng apartment na iyon. Sa takot na baka masira ng opisyal ang lahat, nagmadali si Jin Yang na makipagkita sa kanyang nakatataas at minanipula ito para maalis ang opisyal sa kaso. Gayunpaman, nang bumalik siya upang ilibing ang bangkay ni Huisu, laking gulat niya nang matuklasan na wala na roon si Huisu. Sa gitna ng kanyang pagtataranta, nakatanggap si Jin Yang ng mensahe mula kay Yunsu na nagpaalam sa kanya na dinala na niya si Huisu. Nahanap niya si Huisu sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang telepono salamat sa mga tauhan ni Baek. Nang mapagtanto ito, nagmadali si Jin Yang sa bawat hospital upang hanapin si Huisu, ngunit wala ni isa sa kanila ang may record tungkol sa kanya. Kasabay nito, naharap din ni Yunsu ang sarili niyang malubhang krisis. Siya ay inaresto matapos makuhanan sa CCTV ng pag-withdraw ng pera mula sa account ni Jin Pyo kasama si Kang Jiang. Bago magbigay ng anumang pahayag, nakipag-ugnayan muna siya kay Baek na agad na tumulong upang protektahan siya. Gaya ng inaasahan, bahagi lahat ng ito ng kalkuladong plano ni Jin Yang. Muli niyang sinubukang manipulahin si Yunsu, umaasang masisira ang kanyang determinasyon. Sa pagkakataong ito, nanatiling kalmado at hindi natitinag si Yunsu. Pero pagkatapos ay nagbago ang lahat. Nakatanggap si Jin Yang ng tawag mula sa Pangulo na kumuwestiyon sa kanyang pagkakasangkot sa pagtatakip sa pang-aabusong ginawa ni Jin Pyo kay Huisu. Ang pressure ay nagdulot sa kanya ng takot. Nang makita ito, nilinaw ni Yunsu na handa siyang ibunyag ang lahat ng ginawa ni Jin Yang. Dahil sa desperasyon, nagmadali si Jin Yang na sirain ang anumang natitirang ebidensya, kabilang ang mga record na nagpapakita na minanipula niya si Huisu para gawin ang hindi inaasahan. Nang sandaling iyon, tumawag ang kanyang ina upang ipaalam sa kanya na natagpuan na niya si Jin Pyo. Samantala, matagumpay na nakuha ni Baek ang kalayaan ni Yunsu at hinimok ito na umalis ng bansa kasama si Huisu sa lalong madaling panahon. Nangako siyang aasikasuhin ang iba pa kapag natiyak na ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, lumaban pa rin si Yunsu, ayaw pa ring tumakbo. Kasabay nito, pinaandar ni Jin Yang ang kanyang sasakyan at nagmamadaling bumalik sa apartment. Kaya, alam na ng mga tauhan ni Baek ang kanyang kilos. Pagdating niya, labis siyang kinilabutan nang makitang si Kang Jiang ay nakahandusay at walang buhay sa loob. Ilang oras bago nito, aksidenteng natuklasan ng ina ni Jin Yang si Kang Jiang na nagtatago sa bodega. Sa paniniwalang ito ang anak niya na si Jin Pyo, nagmadali siyang palayain ito. Ngunit nakagawa si Kang Jiang ng isang nakamamatay na pagkakamali nang aminin niyang patay na si Jin Pyo. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, hinampos niya ito ng bote na agad nitong ikinamatay. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Jin Yang na ilipat ang bangkay ni Kang Jiang sa isang mas ligtas na lugar. Gayunpaman, natuklasan na ng mga tauhan ni Baek ang lahat. Naging pabor ito kay Baek, na naglapit sa kanya ng isang hakbang sa paglalantad ng katotohanan. Kahit noon, tumangging umatras si Yunsu. Matigas ang ulo niyang iginiit na gawin ang sa tingin niya ay tama. Dahil sa pagod na pagod si Baek sa kanyang kawalang ingat, sa wakas ay hinayaan niya itong kumilos ayon sa sarili niyang paghuhusga. Kasabay nito, si Huisu, na matigas din ang ulo, ay nakatakas mula sa ospital sa kabila ng pagsisikap ni Baek na protektahan siya. Samantala, hindi pa rin alam ni Jin Yang na may nakatingin sa kanya, kaya naman naabutan siya ni Yunsu. Nang mapansin ni Jin Yang si Yunsu na papalapit, agad siyang tumakbo palayo. Gayunpaman, nagawang pigilan siya ng mga tauhan ni Baek. Sa sandaling iyon, kumilos si Yunsu. Mabilis na naganap ang sumunod na pangyayari nang maputol ang kwento kay Huisu na umamin na siya ang pumatay sa kanyang asawa.
Pagkatapos ay babalik ang eksena kay Yunso, na sadyang ibinangga ang kanyang sasakyan sa likuran ng sasakyan ni Jin Yang. Ang pagbangga ay naging sanhi ng pagtalsik ng katawan ni Kang Jiang mula sa kotse. Agad na naitala ng mga saksi ang lahat, kabilang ang desperadong pagtatangka ni Jin Yang na itago ang bangkay. Di nagtagal, nalaman ng buong bansa ang katotohanan. Si Jin Yang, isang pulis, ay pumatay ng isang tao para protektahan ang kanyang karera. Lumitaw din ang ebidensya na nagpapakita kung paano niya minanipula si Wei Su para gawin ang krimen. Mabilis na tumugon ang Pangulo, binura ang karera ni Jin Yang at iniutos ang kanyang pag-aresto. Hindi nagtagal ay dinala si Jin Yang na nakapuses kasama ang kanyang ina, na ang maingat na ginawang imahe sa publiko ay bumagsak ng mabunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang mga anak. Samantala, humarap sa pagliliti si Wei at sa wakas ay isinalaysay ang buong kwento ng pang-aabusong tiniis niya bilang asawa ni Jin Pyo. At kung paano ito nagtulak sa kanya na kitilin ang buhay nito sa tulong ni Yunso. Bagamat maraming tao ang naantig sa kanyang kwento, kailangan pa ring makamit ang hustisya. Pagkalipas ng ilang taon, noong araw na pinalaya si Wei Su, naroon sina Beck at Yunso upang salubungin ang kanyang pag-uwi. Mula ng araw na iyon, silang tatlo ay namuhay sa ilalim ng pangangalaga ni Beck, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa kaligtasan, katapatan, at sa kapalit ng katotohanan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.